So let's all stand up please at atin pong ituloy ang naantalang pag-aaral natin patungkol po sa being filled with the Spirit. Alam po ninyo, ang gawain ng Diyos ay gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao yan. Kaya kailangan mayroong pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Bodily, wala na ang Panginoong Jesucristo who started this congregation. Ini-start ng Panginoon ang pagkakatipon o ang church. Pag sinabi natin church, lalo sa mga bago ang church, yan po ay assembly. The first meaning of the church is assembly. Ibig sabihin, pagkakatipon. Kagaya ng pagkakatipon natin ngayon. Saan nag-umpisa yan? Doon po sa Jerusalem. Noong ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos na siya ay maipakilala ni John the Baptist, at ang ating Panginoon ay sumunod sa tubig ng bautismo ng isang Baptist. At yung mga nanampalataya doon sa preaching ni John the Baptist, pagkatapos sumunod din sa tubig ng bautismo ni John the Baptist, Baptist yun ha. Pagkatapos yun ang mga tinawag ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, come and follow me. So tinawag niya at ang mga naunang tumugon ay sina Andrew, sina Peter, John, yung mga apostles na tinawag niya. So pagdating ng Luke chapter number 6, tinawag niya lahat ng kanyang mga disciples. Yung mga naikinig sa kanyang pangangaral. So he called unto him. That was the church. Yan po ang Bible word ng church. He called unto him. Kaya yung salitang church, called out ones. Mga tinawag. So, papaano tinawag? Di siyempre salita ng Diyos. Noong nagsabi ang Panginoong Jesucristo, come and follow me. That was the Word of God. Salita ng Diyos yun. Kaya po, ang simbahan was formed. The assembly was formed by the Word of God. So he said, follow me. And they followed him. At pagkatapos niyan, inorganize na niya yan. So, he ordained 12. Pag sinabing ordained, he set some. Kaya pagdating mo sa 1 Corinthians chapter 12, nakalagay doon that God set first in the church apostles. Sinet niya yun. Set means to organize. So that assembly, the first meaning of church, again, do not miss it. Kaya ko kayo pinatatayo para hindi nyo ma-miss. Huwag mo na nyong isipin ang pag-upo. Pero kung masakit na yung paa nyo, pwede po kayong maupo, no? Lalo na sa mga senior citizens. At yung mga may sakit. Okay. Ayos na ako, di ba? Okay. Now, nasaan na tayo? So the first definition of church, assembly, called out, tinawag ng salita ng Diyos. Kaya tayo nandito for the Word of God. Panawagan ng Diyos yan. Okay. And then, he said, he set in the church apostles. That means organization. He organized. It became a body of believers. So, hindi na lang basta nagkatipon, kundi sila ay organized. So, mayroong mandatos, mayroong opisyal, mayroong gagawin, mayroong misyon. Amen. So, hindi lang nagkatipon, kasi marami nagkakatipon pag nandoon sa SM, pero iba't iba ang dahilan. O kaya doon sa mga resort, di ba, ang dami ring tao doon. Sa park, ang dami din nagkakatipon doon.
pero iba't iba yung dahilan. Ang simbahan nagkatipon for one purpose, and that is to follow the Great Commission. Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and teaching them to observe. So yun po yung commission. Amen. At noong ginawa ng Panginoon yan for the first century, lumaganap yan noong ang mga apostles, mga disciples nagpunta sa ibang mga lugar, and then God started organizing churches, local ones, in different places. At noong 1980, nakarating dito sa Los Baños. And 41 years ago today, this is this congregation. Amen. Kaya mapalad tayo, nandito tayo sa kongregasyon na ito. Now, that is the work of God. And this, again, the third definition of the church, is the temple of the Holy Spirit. Bakit ho templo ng banal na Espiritu? Kasi ho yan, bawat isa sa atin na naligtas, nabautismohan, resided the Holy Spirit. Amen. So, now that this is a temple of the Holy Spirit, we must understand that the church, and you and I, not only be indwelt by the Holy Spirit, but must be filled by the Holy Spirit. Magkaiba po yung dalawang salitang yun, mga kapatid. Ano? Let me be clear. Indwelling of the Holy Spirit and filling of the Holy Spirit are two different things. Nung ikaw at ako ay maligtas, then the Holy Spirit resided. Andyan ang Panginoon sa atin. Amen. Jesus Christ bodily is in heaven. And so He sent the Holy Spirit. That's why He is another comforter. Pag binasa mo ang Bible, sabi yan, I will send you another comforter. Who is that another comforter? The Holy Spirit. So the Holy Spirit now, when we receive Christ, dwelt in us and He will dwell with us forever. Amen? At ang simbahan din ay tinawag niya na templo ng banal na Espiritu. So kasama natin ang Diyos. Di ba yung masarap na maisip na kasama natin ang Diyos? In spirit? Okay. So that's why we ought to guard ourselves with the Word of God and His Word. So ngayon, filling of the Spirit is another thing. Tingnan po muna natin sa Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5. Verse number 18 hanggang 21. Verse number 18. Andun na po kayo? Okay, let's read all together. Ready? Go. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name, submitting yourselves one to another in the fear of God. Andito yung utos that we ought to be filled by the Holy Spirit. Ibig sabihin, yes, the Holy Spirit indwells in us, kasama natin siya, but we must be filled by Him. In other words, our mind should be filled by Him, our hands will be filled by Him, our eyes will be filled by Him, our feet shall be filled by Him, our hearts must be filled. Punong-puno siya dyan.
yung puso, yung isip, yung ating gawi, yung ating vision must be the Holy Spirit. At ganun din yung simbahan. Hindi ka punong-puno ng activity, kundi punong-puno ka ng banal na spirito. Kaya ipinakita sa atin dito ang mga palatandaan ng isang filled with the Spirit. Kasi ang Spirito, hindi mo nakikita, di ba? Sino dito nakakita na Espiritu? Pakita sa kamay. Kung nakita mo Espiritu, hindi yun Espiritu. Kasi nakita mo yun. At Spirit cannot be seen. Amen? Kahit kailan, invisible po yun. But we can know kung sino yung filled with the Spirit. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa inyong salita na amin pong binibigyang pansin ngayon upang maunawa namin ang pagiging filled ng Holy Spirit. To be controlled by you. To be filled by you. Na wala ngang laman ang aming isip at puso, ang amin pong mga gawi, ang vision po namin, kundi mapuno ng makadiyos na mga bagay because we are filled with the Spirit. Help us then to understand. Help this preacher to speak well for you and for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, please take your seats. Filling of the Holy Spirit. Ito pong bagay na ito ay ipinakita doon sa Acts chapter 2 sa unang simbahan when Jesus already rose from the dead and went up to heaven. Ang manifestation o yung pag tiningnan mo pa lang, narinig mo pa lang, ang manifestation na filled nga ng Holy Spirit, yung simbahang yan, ay ipinakita sa Acts chapter 2 kasi wala na ang Panginoong Hesukristo. Papaano natin ngayon malalaman na yan nga ay simbahan that is really led by God. Kasi dapat talaga malalaman mo kung yan ba ay makadiyos o hindi. Baka naman yan ay maka-emosyon lang. O yan ay makapormal na mga bagay. Mukhang formal, mukhang holy, mukhang maganda. Kaya lang ay taliwas doon sa mga marka na nais ng Diyos na makita natin. Kaya ho inilagay dito dahil ang Espiritu hindi naman nakikita eh. Ano bang nananalaytay na Espiritu sa katabi mo? Hindi ba parang ito yung mapagkakatiwalaan? Parang lang. Tingnan mo yung katabi mo, mapagkakatiwalaan ba? Parang, di ba? Lalo na pag naka-necktie, maayos yung buhok, sabi niya mukhang hindi ito magnanakaw. Ngayon na, pwedeng makiupo dito. No? Hindi nagbigay ng tights yan. Ay di. Uy, kumakantayan siya ko. Ay, nakita mong ganyan. No? Nakikita mo. Sabi, parang na-spiritual. Parang lang. Kasi forma. Di ba? Forma. Meron namang mga forma na ito, mahirap to. O kaya ito ay, ito ay mata pobre ito kaya, kasi may mga itsura, di ba? Pero mga panlabas yun. Pero pag nakausap mo na, iba pala. Di ba? Ito matapang to eh. Pero nung nakausap mo na siya, ay hindi pala, ang bait pala. Sino mga ganyan dyan? Yung mukha kang matapang pero ang bait mo daw. Sino man dito nung, akala ko ang bait-bait, yung pala, tapang-tapang. Oh. Di ba? Sino man nasabihan ganun? Akala ko naman ang bait-bait mo, yung pala, matamot ka. Kasi sa panlabas yun. No?
Kaya sabi ng Panginoon, kailangan natin, when you be filled with the Holy Spirit, may pangapalatandaan. Kaya doon sa unang simbahan, doon sa Acts chapter number 2, wala na ang Panginoong Hesukristo. There was no more visible Christ. But there is the filling of the Holy Spirit. Tingnan natin Acts chapter number 2. Tingnan nyo. No? So ito ngayon, at ito ang dapat din nating binabantayan sa ating mga sarili at sa ating simbahan. Okay, sa Acts chapter number 2, ano ang sabi diyan? Verse number 1. Let's read. Ready? Go. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And then, ano sabi? Verse number 2. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And verse 4, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ito ngayon yun, yung simbahan, they were all with one accord. So nasa iisa silang sasakyan. Sabi na, sasakyan ba yun? Ano ba yung accord? Honda. Okay, ano lang, joke lang yan, joke. One accord, iisa ang kanilang kaisipan, iisa sila, one accord. Nagkakaisa sila, hindi sila watak-watak. Hindi yung nagpipreach dito yung pastor, pagkatapos ay namin nagpipreach din dyan. Hindi may kumakanta dito, minakanta di doon. Hayaan nyo lang si Sir Chan, nagbibilang yan. Pero nakikinig yan. Di ba? Anong pinipreach ko, Sir Chay? Honda. Nakikinig yan kasi nagbibilang. Gusto mo rin patayo-tayo, mag-usher ka. Okay. So, nagkakaisa sila, one accord. Kaya rin tumatayo dyan kasi naghahanap ng tulog kasi nanggigising. Kasi may mga tulog dito. Gigisingin kita! Okay, one accord nga eh. Dapat hindi tulog. No? Hindi naman tulugan to. Para dito ngayon ay pangangaral ng salita ng Diyos. Para naiintindihan mo. Okay. Sino inaantok dito? Pakitas ang kamay. Maging honest kayo kung kayo inaantok. Sino inaantok? Okay, taas yung kamay. Ganyan nyo. Yan, sige. Okay, okay na. Yan huwag mo nyong titigilan yan. Sige. Inaantok, labanan mo yan. Kumuha ka kaya ng ballpen, pagkatapos tusukin mo sarili mo. Okay, maglagay ka ng kalamansi. Gising ka niyan. Okay, now, you see, they were all in one accord and in one place. Kaya may auditorium tayo. One place. So they were all there. Pagkatapos dumating ang banal na Espiritu. At saan siya? Anong manifestation ng banal na Espiritu? Wait, it was like a fire na nakita nila visibly na nandun sa bawat isa. In other words, everybody else were filled by the Holy Spirit. Pero paano mo nalalaman na hindi yun pala kandilang inilagay lang dun? O kaya nagkunyari lang? May manifestation isa, di ba? Sabi nga, and they were filled with the Holy Spirit and they spake with other tongues. Hindi nagsalita sila ng ibang wika, hindi yung wikang hindi mo naman alam. Ito yung mga Pentecostal, itong ginamit. Ang sabi nila,
Hindi yan. Pagkatapos biglang nagtutumbahan. Nakapunta na kayo ng simbahang ganun? Sino nakapunta doon? Pakita sa kamay. Yan. Di ba? Nag-abrakadabra siya pagkatapos bigla siyang natumba. Hindi yan yun. Pag walang natumba dito. They spoke in tongues. Ano yun? Iba't ibang wika. Ano yung mga wika nila? Anong mga dialekto nila? Ayun, binanggit yan. Ang sabi niyan, they were all amazed. Bakit? Kasi ito'y mga Galileans, meron silang sariling wika, Galileans. Pero, doon nga sila ipinanganak na Galilean, kaya lang bakit sila nakapagsalita sa mga wika namin? Sabi nung mga bisita. Anong sabi? Verse number 9. Parthians, Medes, Elamites, dwellers in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, in the parts of Libya, Cyrene, Rome, Jews, Cretes, and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Anong ibig sabihin nun? Yung mga bagay na hindi nila kayang gawin by their own because they were filled by the Holy Spirit. And this is the work of God to spread His Word. Pero may nakapagsalita siya. Ako, Ilocano. Kayo, ano ka? Bicolano. Marunong ka mag-Bicolano? Ay, hindi ka Bicolano. Ano ka lang yan? Tagalog ka talaga. Dapat yung ano yan eh. Pag sinabi natin na they speak the language. Ikaw, Brother Gador. Cebuano. Sige nga, mag-Chabacano ka. Marunong? O, hindi ka Cebuano. Oh, sino dito ang talagang Bicolano? Yung purong Bicolano na alam mo salita. Pakita sang kamay. Oh, ay, uragon ka, gyud. Ay, may gyud pa. Naging ano pa yung... Henyo, di ba? Bicolano ka? Oy, hindi ka nagtataas ng kamay. Oh. Tingnan nyo, pagkatapos si Henyo, nakapagsalita ng French. Kasi mayroong French na mga bisita. Kaya nga may mga nagtatranslate, di ba? Hindi mo salita. Wala kang alam dyan. Hindi ka nag-aral ng lingwahe nila. You are not a linguist. Pero dahil nga, kailangang maintindihan ng mga bisita ang kaligtasan ng Panginoon, ang kagalingan ng Diyos, ang salita ng Diyos, kinakailangan ngayon ng lingwahe na maibibigay sa kanila. At hindi mo kaya yun, wala kang kakayanan yun, but because you were filled by the Holy Spirit, you were able to do it. Ano ibig sabihin yan? Things sa gawain ng Diyos that we are not able to accomplish on our own skill. Hindi naman tayo sanay diyan. Hindi natin yan kinalakhan. Hindi ko kayang bagay na yan. But the Lord has given you the power and the ability. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. I thank God in that He counted me faithful, putting me into the ministry. In other words, He enables me so that I can perform what He wants me to do. Dahil ang gawain ng Diyos must be performed by the power of God. Pagsama-samahin nyo nga itong mga choir member, pag isa-isahin nga natin, pakantahin.
Yari ang mga ito. Malalaman mo yung mga wala sa hulog. Pero bakit nagagawa nila yang umawit ng makalangit na awitin? Oh yes, nagpa-practice sila. Pero bakit maganda ang dating sa'yo? It's because the Holy Spirit is working. Ano pag sa gawain ng Diyos, hindi pagalingan yan. Kundi, when we rely upon the power of the Holy Spirit, He makes things right. Kaya yan po yun. In fact, nagtaka nga ang mga tao. Sabi nila, hindi ba ito yung mga unlearned man? Tingnan niyo, sa Acts chapter number 4. Sa Acts chapter number 4, verse number 13, anong sabi? Basahin natin. Ready, go. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men. Ito naman mga fishermen lang to eh. Wala naman niyang aral. Hindi yan mga nagsipagtapos. Ignorant. Unlearned. Unschooled. Walang universidad na pinanggalingan yan. Ano lang ang meron sila? And they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. You see, sa work, sa gawain ng Diyos, huwag magmamarunong. Because it is the Holy Spirit that enables. Sino mag-aakala na kaya niyang gawin yan? Ay, ang buhay naman niya ay masama. Masama ang kanyang naging buhay. Pero yan na nga po ang field of the Holy Spirit, someone. Because someone is immersed by the power of the Holy Spirit, he is able to do great things for the Lord. Yan po yun. Kaya nga, it's always glory unto God. Yan ang tunay na filled by the Holy Spirit. Kaya yung sinasabi yan, singing with your hearts in melody. Ano pa sabi? Speaking to yourselves psalms. How in the world can you speak? Lagi ka namang nagmumura. Pero bakit ngayon hindi ka na nagmumura? Dati ang kinakanta mo ay batadan. Ba't ngayon ay hindi na? Bakit dati lagi ka na lang nakamangot at laging nagsasabing, pansit na naman? Bakit ngayon marunong ka nang magpasalamat? Bakit ho? Because you were filled by the Holy Spirit. Mga bagay na hindi natin kayang gawin. Tingnan nyo ba? Balikan natin yung ating text kanina. Di ba? Sabi niyan doon sa verse number, Ephesians. Are you there? Tingnan nyo. Verse 18, and be not drunk with wine. Di ba pala inom ka dati na alak? Sino na inom lang alak dito? Itaas mo lang yung kilay mo. Oh. Pero bakit? Di ba pag ang sabi sa akin ng mga lasenggo kong mga kausap, sorry ho kasi hindi ako makarelate dyan. Pero maraming mga pastor na nagsabi sa akin, pag may nakikita lang siyang while, makita lang, hindi pa naaamoy. Pag nakita daw niya, hindi ko lang kung totoo sa iyo yung gador, no? Pero yung pag nakita niyang ganyan, parang ano daw yung nanunuyo yung
ano ba, lalamunan. Ganun ba kayo, Brother Ramiel? Napapalunok daw. Nakikita pa lang yan. Lalo na kapag nabuksan na yun. Poop! Gaganyan. Aba, smooth. Uy, alam nito. Aba, ito yung siguro yung manginginom dati. Okay lang ka ba huling nanginom? Okay. Kahapon? Oh, hindi. Okay. Pagkatapos makikita mo din yung pag iginaganyan, di ba? Yung inilalagay na sa baso. Ay, laging nakakatakam yun, Di ba, sabi ni Brother Digno, oo nga ho yun eh. Yeah, pag gaganyan mo, tapos maririnig mo na, nakikita mo na nagfo-flow yun sa pagkatapos nakikita mo na doon sa baso, talagang ganun ka. Tapos rinig mo pa yung yung pagpatak niya, di ba, Brother Alvin? Ayaw mo ka yan eh. Oh. Ay, pero talaga, tapos naamoy mo pa? relate si Ken eh. Okay. Naamoy mo pa? Ay, talagang, kaawa-awa naman. Yung bang, parang napapadikit ka talaga at mapapaupo ka na lang doon, makikipag-anuhan na. Kaya kahit yan yung basong yan ay kahit na ilan na ang nakainom diyan, ay wala kang, sige. Ayun po ang sabi nila ni Sir King. Okay. Sila kasi ang mga tutor ko. Yan, si June Mart, yan, wala. Pero ngayon, di ba, kahit na hindi ko alam kung totoo, pero may mga naririnig din ako. Sabi na, ngayon, Brad, sabi sa akin, pag maamoy ko lang dyan, makita ko lang na ano yun, parang masusuka na siya. Oh. Ang baho pala talaga. Parang imburnal yung yung mga bibig ng mga kausap mo na nagiinuman. Imburnal. Biro mo imburnal ka pag nainom ka pa? Sila may sabi nun, hindi ako, mga kapatid. Ito mga patutuo ng mga Kristiyano na galing dyan. Sabi na, ang baho-baho pala. Ang baho-baho ko pala noon. Pero bakit mo nagawa ngayon? Samantalang yung iba, paiyak-iyak pa ka sa akin. Pasensya ka na, brother, sa iyong kapatid na ganito. Ako ay talagang anniversary Christian lang. Pag nakakita na kasi ako ng mga kabarkada kung nagiinuman, ay parang talaga alipin. Ay sabi ko sa iyo, be filled with the Holy Spirit, not with wine. Dapat kasi talaga, yung gawin mo, yung ginawa ng isang mga kaibigan natin, pag yan ay nararamdaman niya, pupunta sa church, magpipray. Pagdadating na yung mga kaibigan, sasabihin niya, pupunta ako sa church, meron kaming gawain. Pero wala namang gawain. Ano lang gagawin niya doon sa church? Magpipray. Magpipray talaga siya. Pagkatapos, tatanungin ng pastor kung meron bang maglalabas, magsa-soul winning. Pupunta siya, magsa-soul winning. Mapalad-palad na nga tayo dahil may mga full-time worker. Tapos may gawain pa tayo bukas, di ba? Kapag dumarating na yung mga kaibigan, pupunta ka sa church. Dami gagawin eh. Ay, paano kaya ka nalululong dyan? You are not getting out from them. Be filled with the Holy Spirit. Ano pa yan? Sabi niyan, verse number 18 still, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in Psalms. Ngayon, hindi ka na nagmumura. Ang iyong salita ay salita na ng Diyos. Dati-dati, sky is the limit ka. Dati-dati ay mga movies ang iyong mga sinasabi. Yung mga artista, yung boksingero, ang iyong laging pinag-uusapan. Ngayon, hindi na. Kundi, alam mo si Daniel? Wow, pambira. Si Daniel na dito sa Bible, hindi si Daniel natin. O kaya kung sino mang Daniel yan. Pero yan, si Daniel, si Joseph,
Yun ngayon ang ating napag-uusapan. Ang kanilang mga buhay na pinagpala ng Diyos. Hindi na yung mga basketballista. Although, marami pa rin. Okay, anyway. Para makikita natin, sabi niyan, speaking to yourself psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. Nakakaawit ka na ng makalangit na awitin. Wow! Praise the Lord! Ano pa sabi ng Panginoon? Singing and making melody in your heart, giving thanks. Mapagpasalamat ka na. Hindi ka na reklamador. Kayo mga reklamador dito, sino po? Aba, be filled with the Holy Spirit. Give thanks. Pag magmainit, ang init-init naman. Mapagpasalamat ka, Panginoon. Maraming salamat. At maaraw, makakakuha pa kami ng solar para lalong bababa ang aming kuryente. Alam niyo, pinagpipray ko talaga yun. Panginoon, araw, yung pinakamainit nga. Kaya kung mainit na mainit at sinasabi, ang init-init naman, pinagpray ko yun. Kasi gusto kong tumaas yung ating generation ng solar. Naipag-pray nyo na yun? Ako naipag-pray ko yun. Kaya yung mga panahon na sobrang init naman nung visitation natin, answered prayer ako. Pero hindi pa rin kami nag-aircon dyan kasi sabi ko, para makakuha pa ng makakuha. Yung iba kasi, solar naman mag-aircon na tayo. Ay, nako. Ang sa akin mag-ipon. Ano ba naman Amen. Oh, ayan. Tapos biglang ang ulan. Sabi ko, Panginoon, may mga kambing na naman dyan. May mga hindi pupunta. Pero natuwa ako, andyan si Brother Lupeno. Stroke na yan. Nag-usap lang kami sa phone, andyan na siya. Naulan pa, sabi ko. Naku, Panginoon, naulan pa. Baka hindi kayo maging kambing din to. Ay, dumating! Tuwan-tuwa ako. Kaya sabi ko, Panginoon, sige nga, lakasan mo pang ulan. Malalaman ko yung mga kambing, kaya pinapahanap ko yung mga kambing. Pakihanap po sila, no? Oh. Kung minsan kasi tayo, sala sa init, sala sa lamig. Pag maulan, sasabihin natin, rain, rain, go away, come again another day. Yan. Pero pag umuulan naman, pag umaraw ng umaraw, ang init-init naman, Panginoon, kailan mo ba pauulanin? Sala ka sa init at sala sa lamig. Magaling ka pa sa Diyos. Ba't natin nakagawang mangyari yan? Because we have been filled by the Holy Spirit. To be content with whatsoever state we are in. And then he said, submitting yourselves one to another. Di ba? Ano yun? Because there is unity in the church. Hindi nagmamagaling. Hindi yung lagi kang tumitingin sa mga mali sa simbahan. Nagkamali na naman sila. Hindi nga natingin doon. Pupunta ka na sa simbahan, magpasalamat ka sa mga bagay, at nakikiisa ka. Dapat nga makiisa ka sa nagkamali. Sabi niya, ako, pag ikaw nagkamali, Brad, hindi ko kakayanin talaga yun. Matutunaw ako. Pero ikaw, pambihira. Lakas tinapos mo talaga, itinawid mo. Itinawid mo yung awitin hanggang matapos. Pero kapag ako noon, titigil na ako. Binatingtingan nga ako nung kumakanta ako Para sabihin, bumaba ka na yan. Pero maraming salamat sa Panginoon. You know, there are times, yun po yung submitting one another. Kasi siya nagsasalita, siya nagte-testify, siya nagpipreach, siya kumakanta. Di magpasubmit ka doon. Hindi yung iba yung gagawin mo. Hindi mo nagustuhan paano siya magsalita. Gaganyan ka na, maghahanap ka na sa songbook. Pagkatapos kakanta ka na para lalabas doon. Submitting yourselves one to another. Hello.
kaya hindi natin na-enjoy ang simbahan. It's because you are not filled with the Holy Spirit. You are filled with your own standard. You are filled with your own way. Kaya po bilang anak ng Diyos, matutunan natin not to be filled with my own way, but be filled with the Spirit and be submissive one to another. Ayun submitting. Kaya ba natin yun? Kaya if you only submit. If you only be filled by the Holy Spirit. Lalo na pag ikaw ay sanay na mag-lead, pagkatapos hindi ikaw yung leader. Lalo na pag ikaw ang laging mayroong say sa isang bagay kasi matalino ka, kasi mas malawak ang iyong pagtingin sa isang bagay. Samantayang yung leader mo ay dire-diretso lang. At yun lang yung nakikita niya. Learn. If you are filled by the Holy Spirit, hindi natin kailangan ng mga oposisyon sa gawain ng Diyos. Hindi ito gobyerno. Ang gobyerno kailangan, but not in the work of the Lord. Amen. Kaya po, they were one in place. They were one in accord, di ba? Nandun sila, magkaisa. They were just like one man. Because they learned to submit. When Peter stood up, they listened. When James took his place, they listened. Bilang mga anak ng Diyos, yan po ang dapat nating matutunan upang ang gawain ng Panginoon ay lalo pang pagpalain ng Diyos. Be filled with the Holy Spirit. You are able to do the things which you do not usually do. Ano pa po? Makikita natin yan. They were able to speak to others such that they understood the very will and work of God. Nakita din nung iba yung kanilang nakita. They marveled. Why? And now we know the work of the Lord. Yun ang to be filled with the Holy Spirit. Hindi para makita kina, wow, ang galing nyo. Ang ganda pala ng boses nito Ang galing nyo palang gumawa nito Hindi yun ang makikita. If you do your job for the Lord, they would see the Lord. Sasabihin niya, I've seen Jesus in your life. You see, even the learned, when they saw the boldness of Peter and John and the rest, mas lalo nilang nakita, mga unlearned dito Mas lalo nilang nakita na wala namang ibubuga ang mga yan Walang pera yan. Walang aral yan. Ignorante yan. Hindi niya alam yung mga scientific basis niyan. Pero nakita nila that they were with Jesus. They saw the Lord. Kaya sa gawain ng Diyos, to be filled, ay hindi yung, ang galing mo, kundi nakilala ko, mas lalo ang Diyos. Kaya ikaw mismo magsasabi din, hindi yung lumalaki ang tenga. O kaya, lumalaki yung ulo. Biro mo, pag laging lumalaki ang ulo mo, lollipop ka na. Hindi mo nakikita yun, pangit mo. Paano yabang mo? You think you can do that? It should be the Holy Spirit. Amen? And then, of course, the third. Pag binasa natin ang Acts chapter 2, it resulted in salvation of 3,000 and baptism of 3,000. Which ultimately really pleases God. Hindi ba ang sabi ng Panginoon,
For one soul that repenteth, or sinner that repenteth, there is joy in the presence of the angels. Amen. And then when a person learns to obey God, the Father is so pleased. He would say, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Kaya po sa isang simbahan filled with the Holy Spirit, ang isang mananampalataya filled with the Spirit is able to lead someone to the Lord, and they get saved, and they would have eternal life, and then they will follow the Lord. Not me or not you, but they will follow the Lord. Kaya pag nakikita natin may baptism, praise God. Indeed. Kaya nga kapag ikaw ay nasa simbahang kagaya nito, ang dapat inaatika mo, may naligtas ba? Ilan ang naligtas? Sa bawat pagtitipon natin, may nasave ba? Mayroon ba? May first-time visitor. Okay nga, maganda may mga first-time visitor, pero ang tanong, nasave na ba? May second time na yan, pangalawa na yan, pangatlo, pang-apat, naligtas ba? Dahil marami akong nakausap, kung minsan graduate na doon sa ating new converts class, pero unsaved pa rin. Kailangan ulit-ulitin. In fact, may pastor nga na nagsabi na after 25 years of preaching, tsaka lang siya naligtas. Biro mo yan. Nagpe-preach ka, pagkatapos unsaved ka rin. Ano bang klaseng kaligtasan na tanggap mo noon? Pero that was his testimony. Totoo yun. Kinagulat ako. Sa bagay, hindi na malayo. Kasi ako nga, baptist na ako. Kumakanta na ako sa choir. Nung ma-save ako. Kaya hindi dahil kumakanta ng choir, save na. Si Judas nga, treasurer pa ng simbahan sa may hawak unsaved pa rin. Kaya wala naman yan. Hindi yun dahil sa inukupay mong position. Ay tanong ko sa iyo, are you saved? Mahuna. Are you saved? Yes. Kung hindi ka paligtas, kaawa-awa ka lang talaga. You think that you attend here because, and then you say you are saved kasi uma-attend ka dito. You're wrong! Get saved, the real thing. And if you are saved, say aloud, amen. Yeah. If you are saved the right way, that is through the gospel of Christ. You believed it with all your heart. You put your trust in that gospel. You say aloud, amen. Amen. And if you are saved that right way, have you been baptized? Amen. The right way. Dapat save ka muna bago mabautismohan. And now if you are baptized, then the Lord said, you are a beloved son. Then you can serve Him well. Kaya ngayong umaga, let's be filled by the Holy Spirit. Hindi tayo iniwan na to be filled with the Holy Spirit is not known. It can be known kahit hindi mo nakikita. Because there are manifestations. Amen? Would you be filled by the Holy Spirit? Will this church be filled with the Holy Spirit? Then let us ask Him to fill us. Amen? Let's all stand up. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakapangaral ng inyong salita. Ikaw po ang mag-bless sa mga naririto ngayon. Open our hearts and our minds. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, sa mga bisita po namin, may mga makikipag-usap sa inyo. Sama lang po kayo sa kanila. Mayroon po mga soul winners ng church na ito, and they will come with you. At kung kayo po,
naririto ngayon, hindi ka bisita. Let me be clear. Pero hindi ka pa talaga ligtas. Wala ka pang katiyakan sa iyong kaligtasan. I'd like you to be saved. Maging honest ka lang sa buhay mo. Pastor, ako po ay hindi pa talaga ligtas. Pero gusto ko pong maunawaan yung kaligtasan. Pwede bang itas mo ang iyong kamay para makakausap ka? Sino po? If you're not really saved, I'd like you to raise your hand. Pastor, ako po hindi pa saved. Gusto ko pong makatiyak. Is there anyone? Meron ba? Maging honest ka. Huwag mong tatapusin itong service na ito na hindi ka pala saved. Aalis ka, nagdadalawang isip ka kung ligtas ka o hindi. You must be persuaded na totoo yung kaligtasan na tinanggap mo. Meron pa ba dito? Pastor, ako po hindi pa ligtas. Meron ba? Okay, kung wala na. Pastor, ako po ay ligtas na pero hindi pa ako nababautismuhan ng tama. The right baptism, I'd like to be baptized. Is there anyone who would like to? Taas ng kamay, Pastor, ako po yun. Saved na po ako, matagal na, pero hindi pa po ako nababaptize. I'd like to be baptized today. Meron ba? Meron ba? Pastor, okay. Let me go to the third invitation. Ngayon ko masyadong naunawa to be filled by the Holy Spirit. I'd like to be filled by the Holy Spirit. Alam ko na po yung mga simptomas. Pero Pastor, pwede ba ipag-pray mo ako upang magampanan ko yung sinasabing to be filled by the Holy Spirit? I want to be filled by the Holy Spirit. Could you raise your hand? Amen. Amen. Sino pa ho? I'd like to be filled with the Holy Spirit. Amen. Sino pa ho? Please pray for me, Pastor. Amen. Yes. Sino pa ho? Sino pa ho? I'd like to be filled by the Holy Spirit. Amen. 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 Yes. Yes. I saw those hands. Before I pray for you, at habang tinutugtog ang awiting pa niya, I'd like you to come to the altar and talk it out with God. If you would like indeed to respond to the call to be filled with the Holy Spirit, gusto makita po yung mga symptoms na yun, yung mga manifestations na yun ng filled by the Holy Spirit. Yung makakaya kong gawin, yung mga bagay na hindi ko naman kayang gawin sa sarili ko. That is to be filled by the Holy Spirit. I'd like to do that, Pastor. Please pray for me. You just come, be honest. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa response ng inyong mga anak. Nandito ngayon sila. For my invitation to come to the altar and talk it out, that they want to be filled by you daily. At makita po sa bawat buhay namin yung abilidad na ipagkakaloob mo so we can do things that we do not normally do. For your sake. That also would show that indeed we have seen you and known you. Na maging ang iba ay maiparating namin at makita po hindi yung kagalingan namin, kundi makita po nilang ikaw ang gumagawa sa amin pong buhay. Nandito po ang aking mga kapatid dito ngayon sa altar na ipag-usap sa inyo. We would like to experience the same thing daily in our lives. At hindi lang po yun, kundi mag-accrue ito sa mga kaluluwang mga liligtas. At susunod din po sa inyo sa tubig ng bautismo. Help these thy brethren who are humbly coming to you and talking with you, that they and each of us would be filled by the Holy Spirit.
Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Amen!